Babaeng demonyo, sabihin mo kung nasaan ang Butyanpil. At hahayaan kang mabuhay ng matandang ito. Easy, gusto mo bang lumuhod ako at hayaan kang patayin ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Ah! Gantimpala, katawan ng 5 kakulangan. Hindi maaaring mag-cultivate. System, bagaman natapos ko na ang larong ito. Pero ano nang ibig mong sabihin sa hindi pagpapahintulot sa akin na mag-cultivate? At ngayon, nahaharap ako sa isang krisis ng buhay at kamatayan, bro. Sino ka, langgam? Senior, isa lamang akong manggagamot sa bundok. Nagkataon lang na dumaan ako, magpatuloy po kayo. Hinto. Sugatan ang matandang ito ngayon. Dahil isa kang manggagamot. May paraan ka ba para gamutin ako? Nakatagpo ba ang senior ng isang mabangis na tigre sa bundok? Kaya ka na sugatan? Nga, hahaha. Napakabangis ng babaeng tigreng iyon. Mukhang kulang siya sa pagpigil ng isang lalaking tigre. Kulang sa pagbabalanse ng yin at yang. Kaya sumiklab ang kanyang pagiging hayop. Nakakatuwa ka rin, senior. Alam mo ba kung bakit ko sinasagot ang mga tanong mo? Para mamatay kang alam ang dahilan. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sumumpang babaeng demonyo na iyon. Mamatay ka na. Fairy, hindi ka pa ba kikilos? Ah, ah. Ah, ah. Ikaw na hamak na babae. Napakawalang hiya mo. Nasira na ang iyong kahinaan. At nakaranas ka pa ng ganti mula sa akin. Ngayon ay hindi ka na makakakilos. Heh. Enye. Tinamaan ka ng sumpa ko. Hindi ka rin makakakilos sa loob ng maikling panahon. Ubo. Kayong dalawang langgam. Pakiusap, sandali lang. May sasabihin lang ako. Munting benefactor, bilisan mo at tulungan akong patayin ang babaeng demonyong ito. Titiyakin ng abang mongheng ito ang pagpasok mo sa aming sektang Dark Blood. Masyadong mahigpit ang mga patakaran sa sektang Dark Blood. Hindi ko yata kakayanin. Kalokohan, sa aming sektang Dark Blood, ang alak at karne ay dumadaan lang sa bituka. At ang mga patakaran ay nananatili sa puso. Hindi kailangang sumunod sa mga formalidad. Kung ganoon, kailangan ko pa bang magsaulo ng mga libro araw-araw? Mahina ang memorya ko. Hindi ko matatandaan ang mga patakaran ng sekta. Kalokohan. Narinig mo rin naman, Fairy. Maganda ang mga alok na ibinigay niya sa akin. Paano naman sa panig mo, Fairy? Napakagaan ng espadang ito. Kung hindi mag-aalok ng mga kondisyon ang Fairy. Kung ganoon ay kakailanganin kong. Hindi ninyo gagawin yan. Kung ganoon ay nagkakamali ka, Fairy. Ako, si Lu Changyuan, ay palaging nandarambong, pumapatay at nagnanakaw. Isang dalubhasa sa lahat ng uri ng kasamaan. Mukhang mas maganda ang mga alok sa panig mo. Hihi! Ikaw na hayop ka. Ngayong araw ang iyong kapahamakan, ang matandang ito. Magandang espada, kung hindi dahil sa espadang ito. Hindi ko matatapyas ang ulong ito. Fairy, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Iniisip mo ba na papatayin din kita para agawin ang iyong kayamanan? Hindi. Kailangan ko man lang makabawi hanggang sa magkaroon ng lakas para sa isang saksak ng espada. Gaano man sila kalakas? May tuturo mo ba sa akin kung paano mag-cultivate, Fairy? Maaari. Ako ay isang tunay na disipulo ng palasyo ng Miaoyu. Maaari akong magsama ng isang tao sa palasyo para mag-cultivate. May tuturo ko rin sa inyo ang pinakamahusay na sining ng palasyo ng Miaoyu. Ano naman ang lakas ng palasyo ng Miaoyu sa mundo ng cultivation? Ang palasyo ng Miaoyu ang nangunguna sa 9 na sekta at 12 palasyo. Ang prinsesa ng aming palasyo ay isa ring dakilang kultibador ng ika-7 yugto ng Yaoguang. Kung gayon, ipinaubaya ko na ito sa inyo, binibini. Bata. Madali ka pa ring natalo sa akin. Ano ang ginawa mo? Kung sa bagay, nilapastangan ko ang binibini. Tiyak na hindi tanggap ng binibini sa kanyang puso. Hindi totoo yan. Sa tingin ko ay mayroon. Ang markang kumakain ng demonyo. Ikaw. Kapag dinala mo na ako sa sekta para magsanay, binibini. Kusa kong tatanggalin ang marka para sa iyo. Ano ang ginawa mo? Mas mabuting huwag mo muna akong subukang patayin ngayon. Dahil kung mamamatay ako. 3 araw na lang bago mamatay si Kyuehan sa espada ng kanyang junior sister na si Xia Liansu. 3 araw na lang ang natitira. Ha! Ang iba, kapag napunta sa ibang mundo, kung hindi dakilang emperador ay nagiging kagalang-galang na immortal.
Pero ako, napunta rito bilang isang ordinaryong tao na hindi man lang makapagsanay. Ah! Ah! Sila ang mga tao mula sa palasyo ng Blood Demon. Ang sekta ng demonyo. Dapat ay may paraan ka. Kaya ang alas mo pala ay ako. Hindi ba itinuro sa iyo ng guro mo? Na kapag nasa labas ka, dapat ay umasa ka sa sarili mo sa lahat ng bagay. Tapos na ba kayong mag-usap dalawa? Kung tapos na, sabay na kayong maglakbay patungo sa kabilang buhay. Isang atake lang ng espada ang kaya ko. Kaya ko lang silang pigilan ng 15 minuto. Kung may paraan ka, sabihin mo na agad. Ordinaryong tao lang ako. Paano naman ako magkakaroon ng paraan? Kapag ako ang kinakalaban mo, palagi kang may paraan. Kung ano-anong marka. At ang bilis mo pang magbanta. Dalawang nasa ika-4 na yugto. Malayo pa sa ika-5 yugto. Nasa ika-4 na yugto pa lang din ako, ang yugto ng Tianquan. Kung may paraan ka, bilisan mo na. Kung hindi, pareho tayong mamamatay dito ngayon. Ipahiram mo sa amin ang espada mo. Hindi nga ako nagkamali. Ang binatang ito ay isang matandang halimaw. Kung makakabalik tayo ng buhay sa palasyo, ituturing kong 2 beses mo akong iniligtas. Ipinapahiwatig mo ba sa akin na marunong kang gumanti ng utang na loob? Ang buhay ko ngayon ay pag-aari mo na. Kapag nawala ito, kawalan mo rin ito. Para lang suhulan ako sa oras na ito. Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Isang hamak na mortal lang. Ngayon, isa na lang siyang hamak na mortal. Patayin sila. Nais ba ng palasyo ng Blood Demon na makipagdigma sa aming palasyo ng Miaoyu? Si Liangsu. Talaga bang haharangan mo kami? Bakit naman hindi ko kayo pipigilan? Kapag pinatay mo siya, ikaw ang susunod na. Tumahimik ka. Si Liangsu, pagsisisihan mo ito. Senior sister, patawad at nahuli ako. Dumating ka sa tamang oras, junior sister. Alam ba ninyo, senior sister, kung bakit kayo gustong patayin ng mga tao mula sa palasyo ng Blood Demon? Mahirap hulaan ang mga kilos ng sekta ng demonyo. Matagal na nila akong gustong patayin. Sa tingin ko ay napakalalim ng samahan nilang dalawa bilang magkapatid. May nagsisinungaling kaya sa kanila. Sino nga pala siya? Siya ang nagligtas sa aking buhay. Nais daw niyang pumasok sa ating palasyo. Kung gayon, magsama-sama na tayo. Lumapit ka rito. Senior sister. Pupunta muna tayo sa kabisera ng dinastyang Liuli upang kuhanin ang Butian Pill. Kailangan ko pa ng 3 araw bago muling makagamit ng lakas ng espada. Kung tugisin man tayong muli ng palasyo ng Blood Demon sa panahong ito, ay aasa na lamang ako sa iyo, aking junior sister. Siyempre po, babantayan ko kayo, senior sister. Dahil sa katunayan, kayo po ang susunod na pinuno ng palasyo. Ang 2 diwatang ito, halatang may alitan sa isa't isa. Pero kung umarte sila, parang totoong magkasundo. Iyon ay mga walang kabuluhang salita lamang ng master. Sinabi ni Master Hanshui na. Iyon nga ang katotohanan. Sino naman si Master Hanshui? Bago sumapit ang huling sandali ni Master Hanshui, sinabi niyang kamukhang-kamukha ninyo ang prinsesa noong kabataan ninyo, senior sister. Iede, hahaha. Anong nakakatawa roon? Ano ba ang nakakatawa? Bilang isang nakatatandang pinuno ng palasyo ng Miaoyu, paano niya nagawang mag-iwan bago pumanaw? Ng mga salitang magdudulot ng kaguluhan sa loob ng sekta. Hindi rin po namin alam. Junior sister. Tila may paparating. Kakarating ko pa lang sa mundong ito, tinarget na agad ako ng Blood Demon. Nagbabanta pa silang papatayin ako dito mismo. Ano na ang gagawin ko ngayon? Huwag kang mag-alala, bantayan mo ang iyong senior sister. Sino ang nagtatago riyan? Talaga bang nais ng palasyo ng Blood Demon na kalabanin ang aming palasyo ng Miaoyu? Diwata, mas mabuting mag-isip ka muna ng paraan kung paano makakatakas sa kulungang dugo na ito. Ito lamang ba ang kaya mong gawin? Sining ng Miaoyu. Kapangyarihan ng liwanag ng buwan. Minaliit ko yata ang tunay na turo ng Miaoyu. Masira. Si Liangsu, talagang hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo.
Inalis na namin si Kyuehan para sa iyo. Upang ikaw ang maging batang pinuno ng palasyo. Huwag mong subukang sirain ang samahan sa loob ng palasyo ng Miaoyu. Ikaw na nasa ikalimang antas ng Yuheng, nagtatago sa likod para lang mang-atake ng pataksil. Hindi ka ba nahihiya? Basta't makapatay ako. Hindi na mahalaga ang paraan. Elder Zen. Isang ordinaryong tao na may hawak na espada. Ngunit nagagawa niyang kabahan ang aking puso. Kung ibababa mo si Kyuehan at aalis ka ngayon, maaari ko nang kalimutan ang mga nangyari. Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Wala kaming ginawa sa kanya. Kusa siyang nilamon ng selos. Kaya pinasok siya ng demonyo ng pagnanasa. Si Ali Ansue, hanggang dyan na lang ba ang kakayahan mo? Dahil hindi mo siya mapantayan. Kaya nais mo siyang patayin. Hindi po, senior sister. Nais ko kayong patayin, senior sister. Ano man ang kanyang pakana. Kailangan muna natin siyang unahang atakihin upang subukan. Walang hiya. Napakabilis niyang tumakbo. Sino ka? Ako si Hanyi ng palasyo ng Miaoyu. Naparito ba ang elder para sa dalawang diwata ng Miaoyu? Si Liangsu. Nakipagtulungan ka talaga sa palasyo ng Blood Demon. Upang saktan ang mga kasamahan mo sa palasyo. Nangahas ka pa talagang lumaban sa akin. Walang paggalang sa nakatatanda. Nakikipagsabuatan sa demonyong landas. At nananakit ng sarili mong kasamahan, si Liangsu. Ngayong araw na ito, ititiwalag kita sa sekta dito mismo. Elder, wala po akong ginawang ganoon. Huwag po. Elder, wala po akong ginawa. Huwag. Tama na yan. Ikaw si Master Hanyi, hindi ba? Sino ka naman? Ibagsak mo siya. Sinira mo na nga ang kanyang antas ng kapangyarihan. Ang isang basurang tulad niya sa matuwid na landas. Ano naman kung patayin ko siya? Bukod pa rito, ito ay usapin sa loob ng aming palasyo. Nakakadiri pa rin tulad ng dati si Yuehan. Nakinabang ka na nga, nagmamalinis ka pa. Ngayong araw, lilinisin ko ang sekta para kay Feng Xianluo. Ang malamig na kislap sa kanyang espada ay nagdulot pala ng banta sa akin. Ibaba mo siya. Sino ka ba talaga? Ang banal na gamot ng palasyo ng Miaoyu na nagpapagaling sa katawang may 5 depekto ay ang Zuihongwan. Sixia Liansu ang susi para mabuksan ang selyo ng Zuihongwan. Bakit hindi mo agad sinabi, Buisit? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Ginoo. Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga, pwede ka nang lumayas ngayon. Lalayas na ako. Siya ay isang diwata mula sa palasyo ng Miaoyu. Kung iuwi ko siya para magpainit ng aking higaan, baka sakaling matulungan akong masira ang harang sa aking kultibasyon. At tuluyang maging isang kultibador. Siya ay isang diwata mula sa palasyo ng Miaoyu. Kung iuwi ko siya para magpainit ng aking higaan, baka sakaling matulungan akong masira ang harang sa aking kultibasyon. At tuluyang maging isang kultibador. Kaawa-awa naman. Pinagkaisahan ng ganito. Gusto mo bang iligtas kita? Gusto ko po. Kaya pala may nagtanim ng demonyo sa loob mo. Diwata, tiisin mo muna ng kaunti. Papalayasin ko ang demonyo sa katawan mo. Gusto mo bang maghiganti? Tulad ng pagbabalik para patayin si Hanyi. May nakasukbit na plauta sa baywang ni Hanyi. Hulaan mo kung ang pagpasok mo sa pagiging demonyo ay may kinalaman sa kanya. Si Hanyi na malapit nang umabot sa ika-6 na antas. Paano niya hahayaang makatakas si Elder Zen ng ika-5 antas? Sino ba talaga ang nagpatawag sa palasyo ng Blood Demon? Bakit hinintay ka pa talaga ni Elder Zen? At saka lang humabol nang makita si Kyuehan. Huwag niyo na pong sabihin. Bibigyan kita ng 3 saglit. Tatanungin lang kita. Gusto mo bang bumalik at lumaban? Ibig sabihin ay pumapayag ka. Tutulungan kita. Pero nawala na po ang lahat ng kultibasyon ko. Nawalan lang naman ng kultibasyon. Basta't makikinig ka lang sa akin. Kapag ibinalik kita sa palasyo ng Miaoyu, matatalo mo si Kyuehan. Makinig sa inyo.
Ibig sabihin, gagawin mo ang anumang sabihin ko. Bago lumabas ang Buchanpil. May 7 araw pa ang natitira. May handang Buchanpil din sa malapit. Kunin muna natin yon. Bakit parang hindi ka masaya? Ito ang kabisera ng dinastyang Liuli. Ang mga dayuhang pumupunta rito ay kailangang lumuhod at sumamba muna sa may pintuan ng lungsod bago makapasok. Huwag ka namang maging malungkot ng ganyan. Nawalan ka lang naman ng kultibasyon. Maliit na bagay lang yan. Hindi ka naman namatay. Nga, habang may buhay, may pag-asa. Gutom ka ba? May nakikita akong kainan ng noodles doon. Kain tayo ng noodles. Sige po. Gusto rin itong kainin ng senior sister mo. Noong nasa bahay ko siya, inubos niya ang lahat ng niluto kong noodles. Pati ang mga itlog ay inubos din niya. Hindi ko akalaing matakaw pala si senior sister. Boss, 2 mangkok nga ng simpleng noodles. Sandali lang po, Ginoo. Darating na po agad. Ito na po ang noodles ninyo. Ito lang ba ang pakakainin mo sa akin? Isa lamang akong mahirap na manggagamot. Alam mo ba, ikaw na walang pera, na napakamahal ng simpleng noodles sa kabisera. Ikaw. Bumalik ka. Boss, ano pong ibig sabihin ito? Para ito sa lahat ng bagong customer, libre ito. Basta bumalik-balik lang kayo rito. Alam mo na pala. Ngayon lang din ako nakakain ng noodles dito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Mas mabuting matuto kang magtiwala sa akin. Benepisyo rin ito para sa mga bagong customer. Naihain na ang lahat ng pagkain. Hindi lang basta naihain. Marami pa silang ibinigay ng libre. Napakaganda talaga sa kabisera. Palakaibigan at mapagpatuloy ang mga tao. Ang binibinibang ito ang inyong kabiyak, Ginoo. Hindi po. Mabuti naman kung ganoon. Sa tingin ko ay nasa tamang edad na ang Ginoo. Mayroon akong apo na babae, ang pangatlo sa pamilya. Mayroon akong apo na babae, ang pangatlo sa pamilya. Sandali, hinto. Hindi ako interesado. Hay! Kaya naman pala nagbigay pa sila ng baka at alak. Mukhang may gusto sila sa inyo, Ginoo. Heh! Ganyan talaga kapag gwapo. Bagay naman ang may-ari ng tindahan ng noodles at ang isang manggagamot. Kumain ka na lang ng noodles mo. Heh! May ikukwento ako sa iyo. Noong unang panahon, may isang sekta na tinatawag na Sektang Tijan. May isang batang disipulo na nagkakagusto sa kanyang senior sister. Ngunit sa parehong pagkakataon ang pinakamalakas na henyo ay nagkakagusto rin sa kanyang senior sister. Isang araw, narating ng henyo ang ika-4 na yugto. At hiniling niya sa pinuno ng sekta na pakasalan ang senior sister. Ngunit ang gusto ng senior sister ay ang batang disipulo. Subalit dahil napakalakas ng henyo, at ang pinuno ng sekta ay pumapanig lamang sa malalakas. Kaya pinuwersa niyang itakda ang kasal. Ang magagandang babae ay para lamang sa malalakas. Para sa akin, ang pagmamahala ng 2 tao ang pinakamahalaga. Huwag kayong maingay. Makinig kayo sa kwento ko. Sa galit ng batang disipulo, hinamon niya ang henyo sa isang labanang pangkamatayan. Pumayag naman ang henyo. Itakda ng 2 ang araw ng labanan. Isang araw bago ang kasunduan sa kasal ng henyo at ng senior sister. Ang batang disipulo ay nasa 2 yugto pa lamang. Sa normal na kalagayan, imposible talaga niyang matalo ang henyo. Ngunit ang batang disipulo ay hindi naman walang kakayahan. Minsan, sa ilalim ng isang malalim na lawa, nakatagpo siya ng isang demonic manual. Ang demonic manual na ito ay nagbigay sa kanya ng malakas na kapangyarihan sa maikling panahon. Ano naman ang kapalit? Walang nakakaalam sa kapalit. Ang demonic manual na ito ay gumagamit ng sining ng pagkontrol sa mga demonyo. Pinupuwersa nitong papasukin ang demonyo ng pagnanasa sa kanyang katawan. Umaasa sa sining upang mapanatili ang kaunting liwanag sa kanyang kaisipan. Upang magamit ito sa pagsasanay. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, sa kabila ng pagpapapasok ng demonyo sa kanyang katawan, matagumpay na natalo ng batang disipulo ang henyo. At hindi rin siya namatay. Matagumpay niyang naipagtanggol ang kaunting liwanag sa kanyang kaisipan. Ngunit mula noong araw na iyon, nawala na ang kanyang mga emosyon. Hindi na niya nagawang mahalin pa ang senior sister na dati niyang iniibig. Ang tanging bagay na nakakapagpagalaw sa kanyang puso ay ang espada lamang sa kanyang kamay. Kaya pinatay niya ang henyo at umalis sa Sektang Tijan. Teka, marunong ka ba talagang gumawa ng kwento? Pagkatapos niyon, nagpatuloy sa pagsasanay ang batang disipulo. Hanggang sa marating niya ang ika-7 yugto. At nahawakan ang dakilang dao. Alam mo ba kung ano ang ipinapakita ng kwentong ito? Pagkatapos niyon, nagpatuloy sa pagsasanay ang batang disipulo. Sa wakas ay narating din ang ika-7 realm. At nahawakan ang dakilang dao. Alam mo ba kung ano ang ipinahihiwatig ng kwentong ito?
Easy, nagpapakita lang ito na ang mga kasama sa Dao ay nakababagal lamang sa bilis ng pagsasanay ng espada. Hindi kayang pakinggan ng abang lingkod na ito ang mga kwento ng kalungkutan at paghihiwalay. Hindi na kita bibiruin. Ang ibig kong sabihin ay, alam ko ang teknik ng pagsasanay na ito. Gusto mo bang matutunan? Biro lang, hindi ko rin naman alam. Ginoo, wag ninyo na po akong biruin. Paano ko naman po malalaman ang teknik sa kwentong iyon? Boss, ang bayad po. Wag na po, para sa bagong customer. Napakaganda talaga ng imperial na kapital. May mga mabubuting tao na tulad ninyo. Ginoo, kung wala naman kayong gagawin. Maaari kayong pumunta sa tabi ng lawa ng Liu Qing ngayong gabi. Napakasigla roon. Gaano kasigla? Mamamasyal sa lawa ang pinakamagandang dilag ngayong gabi. Marahil maraming mahuhusay na kabataan ang pupunta roon. Mukhang masigla nga roon. Diwata, gusto mo bang pumunta at tingnan? Mamaya ay makikita na naman natin ang mga kumakain sa tindahan ng pansit. Ayokong makita sila. Alaynan. Di mas mabuti. Sa oras na ikaw ay nasa pinakahabag-habag na kalagayan. Tingnan mo ang posisyon kung saan ka dapat naroroon noon. Maaari nitong patatagin ang iyong kasalukuyang Dao Heart. Totoo ba ang sinasabi mo? Kailan ba kita niloko? Pakiramdam ko ay palagi mo akong niloloko. Naghahanap ba kayo ng bangka para mamasyal sa lawa? Magsisimula na ang pagdiriwang ng mga parol. Kung hindi pa kayo nakakahanap ng bangka, bakit hindi na lang kayo sumabay sa akin? Sige ba, napakaraming mabubuting tao sa lungsod na ito. Ganyan talaga dito sa lungsod. Maraming matutulunging mamamayan dito. Tuloy po kayo. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan, Ginoo? Ako si Sulu Okyu. Pang-apat na anak sa aming pamilya. Ah, ikaw pala ang ika-4 na prinsipe. Isang prinsipe lamang sa mundo ng mga mortal, hindi po dapat seryosohin. Ang pagpayag ninyong sumakay sa aking bangka, Ginoong Lu, ay isang malaking karangalan para sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Hindi po sinabi ng aming ninuno. Sinabi lang niya sa akin na kung gusto kong mabuhay, kailangan kong kumapit ng mahigpit sa inyo. Sino ang ninuno na iyon? Ang matandang babaeng nagtitinda ng pansit. Kilala mo ang matandang babaeng iyon? Hindi ko ba nabanggit sa iyo? Kung gayon, bakit nagkunwari ka pa at umorder ng simpleng pansit? Hindi naman talaga kami malapit sa isa't isa. Sa katunayan, 1 beses o 2 beses ko pa lang siya nakita. Alam mo ba kung ano ang kwento sa likod ng Butian Pill? Hindi ko rin po alam ang tungkol sa Butian Pill. Bigla na lamang kumalat ang balitang ito. At pagkatapos ay nagdatingan na ang lahat. Kahit na magkagulo ang buong lungsod dahil sa Butian Pill. Basta't hindi ka makikialam dito. Hindi naman malalagay sa panganib ang buhay mo. Dapat nga ay ganoon. Ngunit Ginoong Lu, pumanaw po ang aking amang emperador ilang araw na ang nakalilipas. Nasaan ang koronang prinsipe? Diyan po nakasalalay ang problema. Wala po sa palasyo ang aking panganay na kapatid. Naglakbay siya patungong timog bago pa man kumalat ang balita tungkol sa Butian Pill. Wala sa palasyo ang koronang prinsipe. Pumanaw ang emperador. At kasabay nito ang pagkalat ng balita tungkol sa Butian Pill. May kahina-hinala nga rito. May masamang nangyari. May masamang nangyari. Bumalik na ang aking ikatlong kapatid na babae. At pumasok na siya sa palasyo upang makita ang aming amang emperador. Ang pangunahing alagad ng palasyo ng Sihang. Mula pagkabata ay nagsanay na siya sa itim na teritoryo. Ngayong nagbalik na siya. Hindi malinaw ang kanyang layunin. Ano ang ikinababahala mo? Ang kinatatakot ko ay ang pagbabalik ni ikatlong kapatid sa oras na ito. Baka naman may balak siya sa trono. At nais maging emperatrice. Ang katayuan ng punong alagad ng palasyo ng Sihang ay higit pa sa inyo. Mas mahalaga kaysa sa trono ng dinastyang Liuli. Baka naparito rin siya para sa Butian Pill. Kung alam ko lang, sana'y ibang bali-balita na lang ang ipinalaganap ko. Para maakit siyang bumalik. Magiging hindi na makokontrol ang sitwasyon. Ang pag-agaw sa trono. Bakit mo naiisip na makokontrol ito? Kayo ang lumapit sa akin. Hindi ko kailanman ninais na agawin ang trono. Kung talagang natatakot ka, magsimula na tayong kumilos ngayong gabi. Hindi ba pwedeng bilisan pa? Hindi pa tapos ang formasyon. Hindi pa napuputol ang dragon vein ng dinastya. Walang silbi kahit magmadali ka. Gawa-gawa lang naman ang Butian Pill, hindi ba? Naputol ang Kudyapi. Namatay ang asul na ilawan. Naputol ang Kudyapi. Namatay ang asul na ilawan. Ang hangin at buwan ay hindi na tulad ng isang kaibigan. Uminom man sa mga ilog, wag nang mag-alala. Kinaiinggitan ang mga immortal na umaakyat sa langit. Huwag. Lumitaw na ang Butian Pill. Ang Butian Pill na ito ay nakatadhana para sa abang mongheng ito.
Kaya kukunin ko na ito. May 4 na araw pa bago lumitaw ang Butianpil. Gusto mo ba ng Butianpil? Ako. Ako ba? Ang unang aralin sa pagtahak sa landas ng immortalidad ay ang harapin ang iyong sariling pagnanasa. Gusto ko po. Ethwe, dahil gusto mo pala. Kung ganoon ay agawin natin. Ha? Ano po ang gagawin inyo, Ginoo? Siyempre, uwi para matulog. Gusto mo bang manood pa tayo sa pag-aaway nila? Hay! Pero ang pil na iyon. Hindi sigurado kung Butianpil nga iyon. Ah, Ginoo. Huwag kang matakot, wala silang masamang intensyon. Kung hindi dahil sa hawla na ito. Matagal nang lumubog ang bangkang ito. Ah. 3 kapatid na prinsesa. Alaynan. 4 na kapatid, dapat ka nang bumalik. Bakit ka narito, 3 kapatid? Patayin. May kaguluhan sa tabi ng lawa. Titingnan ko lang. Bilang 3 prinsesa, binibini. Hindi mo ba sila pipigilan? May ilang panauhin na dumating sa bahay. At nag-away-away ang mga panauhin. Ano ang dapat gawin ng may-ari ng bahay? Manood ng palabas. Ganoon nga. Hindi tamang pumanig sa kahit kanino. Lalo pat siksiwan ay isang mahinang babae lamang. Walang kakayahang pigilan sila. Mahal na prinsipe. Handa na ang lahat. Nagtipon na ang 3,000 sundalo. Mangyaring magbigay na kayo ng utos. Mahal na prinsipe, handa na ang lahat. Nagtipon na ang 3,000 sundalo. Mangyaring magbigay na kayo ng utos. Mahal na prinsipe, dumating na ang tamang pagkakataon. Kung hindi pa tayo kikilos ngayon, mahuhuli na ang lahat. Sabihan si General Long na buksan ang pinto. Ngayong gabi ay dapat nang mapagpasyahan ang kapalaran. Bakit ninyo ako iniligtas, Ginoo? Ang taong may pusong maawain ay dapat iligtas sinuman sila. Ganoon nga ba talaga? Huwag mong sabihing iniisip mong may balak ako sa iyo. Huwag ninyong sabihing iniisip ninyo hindi ako karapat-dapat na pag-interesan ninyo. Hindi ako karapat-dapat. Nakapagbilang ka na ba ng mga bituin? Hindi o baka naman nakapagbilang na ako? Hindi ko na maalala. Magsimula kang magbilang mula ngayon. Bilangin mo hanggang sa ika-247. Pagkatapos mong magbilang, sasabihin ko sa iyo kung paano makukuha ang Butianpil. Mahal na 3 prinsesa, ano ang ginagawa ninyo rito sa akin sa kalagitnaan ng gabi? Siguradong hindi naman dahil wala kayong matutuluyan. Para pansamantalang tumira rito sa akin. Naparito ako para sa 2 bagay. Bago iyon. Nais magtanong ni Yuan ng isang bagay sa inyo, Ginoo. Ginoo, may asawa na ba kayo? Noon ay mayroon, ngunit ngayon ay wala na. Kung ganoon, maaari ko nang sabihin ang unang bagay. Nais ba akong pakasalan ng Ginoo? Ha? Kung sasang-ayon ang Ginoo, maaari na nating ituring ang gabing ito bilang gabi ng ating kasal. Maaaring pagsilbihan ni Yuan ang Ginoo sa paghubad ng damit at pagtulog. Maging unang pagkakataon man ni Yuan bilang asawa. O manatiling malinis at buo ang puri. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang pasya ng Ginoo. Sandali lang muna. Ganoon mo na lang ba kadaling susundin ang utos ng iyong ninuno? Sa tingin ni Yuan ay wala namang masama roon. Kung hindi kita papakasalan, ano naman ang isa pang bagay? Kung ganoon, isasantabi muna natin ang tungkol sa kasal. Ang ikalawang bagay. Ang palasyo ng Blaodemon ay naparito para sa espada sa loob ng kabangyaman ng ating dinastya. Pinapasabi sa iyo ng matandang nagtitinda ng pansit. Alam ko na. Sa oras na ito, ang ikalawang prinsipe na iyon ay malamang na nagsimula na ng kudeta, hindi ba? Ang amoy ng dugo ay umaabot na sa aking ilong. Kung ganoon, dapat na akong umalis. Ginoo, nakatulog po ako nang hindi ko sinasadya. Kumain ka kapag gutom ka.
Matulog ka kapag inaantok ka. Iyan ang tunay na malayang tao. Ginoo. Bakit? Kanina. Umidlip ako ng sandali. At tila natutunan ko na ito. May ginawa ba ang Ginoo sa akin? Ipinasa ko lang sa iyo ang ilang kaalaman sa espada. Noong ikaw ay natutulog, marahil ay naunawaan mo ang sining ng espada sa iyong panaginip. Maraming salamat po, Ginoo. May 3 araw na lang ang natitira bago lumabas ang Butyan Pill. Bumalik ka na sa pagtulog ng maaga. Ah, mahal na ikatlong prinsesa. Nais ba akong pigilan ng mahal na prinsesa? Maaari po bang huwag nang makialam ang mahal na guro ng estado sa mga nangyayari ngayong gabi? Kung ganoon, bakit ako pinipigilan ng mahal na prinsesa rito? May utos ang aking guro. Kung ganoon, ipagpaumanhin ninyo ang aking kawalan ng galang. Mahal na ikatlong prinsesa, narating na ninyo ang Martial Realm. Hindi pa, ngunit malapit na. Inutusan ako ng aking guro na pigilan muna ang aking antas. Mahal na prinsesa, nakipagsabwatan ang ikalawang prinsipe sa palasyo ng Blood Demon. Ginamit na nila ang dugo ng mga immortal. At maging ang dugo ng mga mortal. Ngayong hindi matatag ang Dragon Vein. Nais nilang samantalahin ang pagkakataon upang bunutin ang espadang tagapuksa ng demonyo. Hahaha, hindi talaga ito naging madali. Binabati ko po kayo sa inyong pag-upo sa trono, mahal na hari. Nagpapasalamat ang hari sa iyo, Elder Zen. Oras na para pumunta sa kabangyaman, mahal na hari. Siyempre. Alam ba ng batang prinsesa kung nasaan ang kabangyaman ng ating dinastya? Nais ko pong ituro ninyo sa akin, mahal na hari. Ang tinatawag na kabangyaman ay wala talaga sa loob ng palasyo, kundi nakatago sa isang kuweba sa ilalim ng lawa ng Yuking. Kayong dalawa, nasa ilalim nito ang kaban ng kaharian. Ayon sa ating kasunduan, ang mga bagay sa loob ng kaban ay maaari ninyong kunin lahat. Kayong dalawa, ako ay laging tumutupad sa aking pangako. Ilang taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang nalaman ng aking ama na ang dinastyang Liuli ay may isang banal na espada sa kaban nito. Ang espadang ito ay tinatawag na espadang Duanyan na kayang umabot sa antas na higit pa sa Yaoguang. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo ng maharlika sa dragon na nagbabantay sa tarangkahan, ay makikita na ang espada. Ngunit ang espadang ito ay nakatali sa ugat ng dragon. Kaya kung kukunin ito ng sapilitan, tiyak na lilikha ito ng malaking gulo. Kaya naman, kailangan natin itong dahan-dahanin. Kaya ginamit ng batang prinsesa ang paraan ng yin yang dao upang pagsamahin ang dugo ng mortal at dugo ng immortal. At gawin itong yin at yang upang tunawin ang ugat ng dragon. At doon ay madali nang makukuha ang espada. Ano ang pinagsasabi ninyo? May nakakulong na isang malaking demonyo sa ilalim ng inyong dinastyang Liuli. Ang espadang ito ay ginagamit upang ikulong ang demonyo. Ano? Kakaiba. Umuulan na, dakilang ninuno. Halika rito at tulungan mo akong magligpit ng tindahan. Lalabas na siya. Ano iyon? 3 taon na ang nakalipas, hindi ko sinasadyang nakatagpo ang Panginoon ng Blood Demon ng palasyo ng Blood Demon. Sinabi ko sa kanya na may isang espada sa loob ng kaban ng dinastyang Liuli. Ang espadang ito ay makatutulong sa isang tao na umabot sa antas na higit pa sa Yaoguang. At ang espadang ito ang nagkukulong sa isang malaking demonyo sa ilalim ng kaharian. Sa sandaling ito, lumuwag na ang espada. Lumuwag na ang espada. Natunaw na ang ugat ng dragon. Bumubuhos ang itim na ulan. Yumayanig ang lupa at gumuguho ang mga bundok. Kung gayon, hindi ba't lalabas na ang malaking demonyo ngayon? Nga. Kung lalabas ang malaking demonyo sa mundo,
Hindi ba't magkakagulo at magugulo ang ating Siyang Yujing sa isang saglit? Nga. Kung gayon, bakit, dakilang ninuno? Ang sektang pinagsanayan ko noong kabataan ko ay tinatawag na sektang Tijan. Isa itong napakaliit na sekta. Ngunit napakainit ng pagsasamahan. Ngayon, maraming taon na ang nakalipas mula nang mawasak ang sektang Tijan. Ang taong pinakamamahal ko ay ikinulong din sa ilalim ng lawa ng Yuking. Ako na lamang ang natitira sa sektang Tijan. Ginoo. Ano nang nangyari? Kanina sa aking panaginip. Sinilipan mo ba ako habang naliligo? Ginoo, ano pong nangyari sa akin kanina? Nabalot ka ng itim na enerhiya. Kaya pinrotektahan ko ang iyong kamalayan. Habang hinihintay kitang magising ng kusa. Wala na po ba kayong ibang ginawa, Ginoo? Wala, wag mong sabihin na panaginipan mo ako. Totoo po iyon. Napanaginipan kong natalo ako sa aking senior sister. Ngunit sa tulong ninyo, Ginoo, ay nabawi ko ang aking panalo. Ginamit ko ang inyong sining ng espada. Napakalakas po nito. Sinabi ko na sa iyo noon pa, na malakas ang aking espada. Sa susunod na mga araw, ibabalik kita sa palasyo ng Miaoyu. At maaari mo silang talunin muli. 2 beses na akong mananalo niyan. Lagi naman po akong naniniwala sa inyo, Ginoo. O, kumusta naman ngayon? Dahil sa inyong tulong, Ginoo. Nalampasan ko na ang aking pagsubok. Kapag nakapasok na ulit ako sa ika-4 na antas. Madali ko nang mararating ang ika-5 antas. Isang araw na lamang ang natitira bago lumabas ang Butian Pil. Mabuti naman, oras na para agawin natin ang pil. Umuulan pa sa labas. Kukuha muna ako ng payong. Ano pong tinitingnan ninyo, Ginoo? Dahil maganda ka. Kaya napatingin ako ng husto. Hindi ba't ang kagandahan ay para naman talaga tingnan? Napakatapat ninyo naman, Ginoo. Ang katapatan ay isa sa pinakamagandang katangian ng tao. Hindi ba mas mabuting kumuha pa tayo ng isa pang payong? Magsiksika na lang tayo. Sige po, magsiksika na lang tayo. Maputi ba? Magsiksika na lang tayo. Sige po, magsiksika na lang tayo. Maputi ba? Anong maputi? Bigla ko lang naalala noong tinanggalan ninyo ako ng demonyo, Ginoo. Nakita niyo po ba ang buong katawan ko? Mas mahalagang magligtas ng buhay. Para sa isang manggagamot, walang pagkakaiba ang lalaki at babae. Maganda ba? Sa mata ng isang manggagamot. Maganda ba? Maganda. Ginoo, saan po tayo pupunta ngayon? Sa lawa ng Liuking. Hindi ba natin kukunin ang pil? Hindi pa lumalabas ang pil. Kaya maghahanap muna tayo ng lugar para hintayin ang paglabas nito. Ginoo, narito rin po ang ikatlong prinsesa. Mukhang napakalaki ng problema sa pamilya nila. Kaya nagpasya na rin siyang makialam. Ginoong Lu, naparito kayo. May gagawin ba kayo rito? Mga kasamang naglilinang. Tulungan muna natin ang isa't isa na putulin ang galamay na iyon. Kung hindi, ang lahat ng naglilinang sa lungsod na ito ay mamamatay sa kamay ng halimaw na ito. Ako si Lu Changyuan. Sino po ba kayo? Ako si Li Qingcao mula sa sektang espada ng Qingcao. Sa unang tingin ko pa lang sa inyo, kapatid na Lu, naramdaman ko ng dapat ay matagal na tayong nagkakilala. Kapatid na Lu, umiinom ka ba ng alak? Wag na lang, ayaw kong kunin ang paborito mo. Kung ganoon, sa susunod na araw ko na lang kayo imbitahan sa inuman, kapatid na Lu. Mauuna muna akong sumugod para sumabas. Kung hindi ko kayanin, umaasa akong tutulungan ninyo ako. Posible kaya na mas lalo pang humusay ang aking sining sa espada. Teka, anong tunog iyon? Mga kasama, mas mabuting maghiwa-hiwalay tayo ng kilos. Ako ang magbabantay sa lawang ito. Habang kayo naman ay magliligtas sa mga naglilinang na nababalot ng itim na enerhiya. Ano sa tingin ninyo? Napakabuti mo, kapatid na Li. Walang problema sa amin. Ano naman po ang opinyon ng ikatlong kamahalan? Nako, napakahirap talagang kausapin ng mga babae, kapatid na Lu. Hahaha. Ikaw pala ang kakaibang nilalang na iyan. Gumagawa ng mga maruruming bagay sa dilim.
Ikaw na demonyong babae. Balak mo ba talagang agawin ang espadang ito sa aming palasyo ng Blood Demon? Iyan wala naman akong interes sa espada. Naparito lang ako para manood. Kung wala kang balak makialam, umalis ka na agad dito. Ah! Napakalakas na hangarin. Ang hangarin ng espada na naramdaman mo ay isang bahagi lamang sa 1,000 ng espadang ito. Bakit hindi mo agad sinabi? Kung sinabi ko, hindi ko sana makikita ang kaawa-awa mong kalagayan. Buwisit na kakaibang nilalang. Sabik na sabik nang lumabas ang dakilang demonyong iyon. Suyanloo, balak mo ba talagang pakawalan ang demonyong iyon? Ikaw na may apelidong May. Dahil may pinagsamahan naman ang ating mga sekta. Hindi ko na ito palalampasin pa. Pero kung manggugulo ka pa ulit, tinitiyak kong magkakasubukan tayo hanggang sa kamatayan ngayon. Naku, natatakot naman ako. Sasabihin ko rin sa iyo. Kung hindi lang dahil sa may pinagsamahan ang ina mo at kami. Hindi man lang kita papansinin. Lumabas na ang kadena ng paglupig sa demonyo. Malapit nang mapakawalan ang dakilang demonyo. Sumunod kayo sa akin upang kunin ang espada. Bilis! Bilis, umalis na tayo rito, guguho na ang lugar na ito. Iwanan mo ang espada. Makakaalis na sa Siyang Yujing. Kagalang-galang na 3 prinsesa. Nais mong agawin ang espada. Masyado naman yata itong hindi makatwiran. Tadhana ng langit. Ang espada. Maaari mo na ba itong ibigay ngayon? Ang mga nagsasanay sa itinakda ng langit ay tiyak na mamamatay sa ilalim ng pagsubok ng langit. Huwag nang mag-abala ang Ginoo. Duwan yan. Alam ba ng Ginoo kung kaninong espada ito? Ginoo, nawasak na ng dakilang demonyo sa ilalim ng lawa ang selyo. Bilis, umalis na tayo rito. Nagtitiwala ka ba sa akin? Nasaan ang immortal? Nasaan ang immortal? Kung gayon, sumunod ka sa akin. Pumunta tayo at kumain ng makakain. Kapag busog na, saka lang may lakas na tumakbo. Tungkol naman sa mga natitirang kultibador, hayaan mo na ang mga tao ng sektang Kingkaw ang magligtas sa kanila. Nakita mo ba ang bunsong anak na babae ng aking singsan? Nakita ko po. Maganda naman po siya. Kaya lang mukhang hindi siya masyadong normal. Sana ay pagpasensyahan pa siya ng Ginoo. Laki sa layaw kasi siya mula pagkabata. Huwag kang magsalita na parang naghahabili ng ulila. Kung gusto mong turuan ang bata, ikaw mismo ang gumawa. Inakala ko noong una na pipigilan mo ako. Magaling ka talagang magplano. Kahit noong nagkita tayo, hindi ka pa rin naging tapat sa akin. Ngayong ganito na, paano pa kita pipigilan? Nawasak na ang ugat ng dragon. Tiyak na lalabas na siya. Ako mismo ang papatay sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay. Ang bagay na ito ay dahil din sa sarili kong kasakiman. Ipinagkalat ko ang balita sa Panginoon ng Blood Demon. Hindi ko inasahang darating ka. Kuya Lu, wala na akong masyadong oras. Masyado na akong matanda. Naging demonyo siya at kumain ng 3,000 tao. At nakakulong ng 1,500 taon. Oras na para palayain siya sa pagdurusa. Ang anak namin niya ay naging alabok na rin. Wala na akong natitira pa, kaya. Kaysa naman hintayin kong mamatay ako bago siya lumabas at maghasik ng kaguluhan sa mundo. Mabuti pang habang may lakas pa ako para sa huling hampas ng espada, ay tapusin na ito ng tuluyan. Kuya Lu, umalis na kayo, bagay talaga kayong dalawa. Pareho kayong gustong magpakamatay. Hindi ko kayo mapipigilan. Salamat, Kuya Lu. Haay. Mga hangal na umiibig sa mundo ng mga mortal. Ginoo, hayaan mong magkwento pa ako sa iyo. Ang batang iyon mula sa sektang Tijan. Ang tunay niyang pangalan ay Subuxiang. Pinatay niya ang henyo ng sektang Tijan. Pinakasalan ang kanyang senior sister. At nag-iwan ng mga anak. Ngunit dahil sa kanyang demonyong sining, lalo niyang garamdaman na walang kwenta ang mundo.
Kaya't umalis siya dala ang kanyang espada. At nagtungo sa sona ng kadiliman. Pagkalipas ng 3 taon, naglakbay si Suguxiang sa sona ng kadiliman. Isang araw, nakatagpo niya ang isang lalaki at isang babae. Inakala ng dalawa na naroon din si Suguxiang upang truyin at patayin sila. Kaya't sunod-sunod silang umatake. Natalo si Suguxiang ng isang hampas ng espada ng lalaki. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan. Naging magkakaibigan ang tatlo dahil sa labanang iyon. Tinulungan ni Suguxiang ang dalawa na tumakas sa buong biyahe. At sa huli ay naging matalik silang magkakaibigan. Pagkatapos nyon, magkasama pa silang nagtatag ng isang sekta. Isa itong tadhana na kinaiinggitan ng marami. Pagkakaibigang nagsimula sa paglalaban. Ganoon nga. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon, lumipas ang 1 pang taon. Nalaman ni Suguxiang na ang sektang Tijan ay pinagmamalupitan ng isang malaking sekta. Kaya nagmamadali siyang bumalik. Siguradong pumaroon din ang dalawang iyon para tumulong, hindi ba? Noong panahong iyon, nasa ika-6 na estado na si Suguxiang. Madali niyang napatay ang mga sumalakay. Ngunit hindi siya dumating ng maaga. Kakaunti na lamang ang natira sa sektang Tijan. Pinayuhan ko siya na dahil may asawa't anak na siya. Dapat na siyang manatili. Huwag mong sabihing hindi na natili si Suguxiang. Nanatili siya, kaya naman naitatag ang dinastyang Liuli. Ngunit kinalaunan, naging gahaman siya sa pag-akyat ng antas. Hanggang sa tuluyan siyang nilamon ng demonyo ng pagnanasa. At sa huli ay naging demonyo. Si Suguxiang ang nagtatag na emperador. At ang lola ng pansit ang emperatris. Ang nakakulong sa ilalim ng Xiang Yujing ay ang mismong ninuno ng dinastyang Liuli. Ang espada ay lumilikha ng 2 enerhiya. Itaas. Habang narito ako. Huwag kang maghangad na maghari-harian. Patay na tayo ngayon. Salamat sa iyo, batang kultibador. Ngunit ang susunod ay kasalanang ako ang gumawa. Kaya dapat ko itong pagbayaran ng mag-isa. Ah! Kapatid na Li, halika muna rito at kumain ng isang mangkok ng pansit. Suki, tama, magluto ka ng pansit. Ang pag-atake ko gamit ang espada kanina. Astig ba? Astig. Mabuti naman, pwede tayong mamatay. Pero hindi pwedeng hindi tayo astig. Ginoo. Mananalo ba siya? Hindi ko alam. Mayroon pala talagang mga bagay na hindi nyo alam, Ginoo. Kung makikita niya ang kahinaan nito, mananalo siya. Ngunit kung nakita niya ito, hindi niya sana pinakawalan ang dakilang demonyo. Junior brother. Dapat pala ay pinigilan kita noon. Dapat ay nakinig ako kay Kuya Lu. Pinigilan kita. Talagang. Hinigop mo ang lahat ng naghihiganting kaluluwa na namatay sa Xiang Yujing sa mga nakaraang taon. Yao Guang. Ah! Senior sister. Ako. Bakit ka kumakain ng napakabilis? Kapatid na Lu, tingnan mo ang halimaw na ito. Ang aura nito ngayon ay halos kapantay na ng aking guro. Patay na talaga tayo. Kaya kailangan kong kumain ng mabilis. Para hindi ako mamatay ng nagugutom. Alam mo ba kung paano nagkaroon ng puting guhit sa langit? Hindi alam ni Xiao Liangsu. Ang puting guhit na iyon ay nariyan na simula pa noong 5,000 taon ang nakalipas. Ayon sa alamat, 5,000 taon na ang nakalipas may isang kultibador ng espada na humiwa sa langit.
Ginoong Lu, matagal tayong hindi nagkita, mabuti ba ang inyong kalagayan? Hindi masyadong mabuti. Binibining Su, maaari ko bang tingnan ang espadang iyan? Hindi maaari, gagamitin ko ang espadang ito para paslangin ang demonyo. Kaya mo ba siyang paslangin? Hindi ko siya mapapatay, ngunit makalilikha ako ng isang liwanag. Upang malaman ng sektang Baiyu Daoist na may kaguluhan dito. Kapag dumating ang saklolo mula sa sekta, marahil ay malamig na ang ating mga bangkay. Kaya naman, Ginoong Lu, nais nyo bang magpakasal muna sa akin? Para kapag tayo ay namatay. Hindi ako mamatay na walang asawa. At ikaw naman ay walang asawa. Binibining Su, tatawagin ko ang espada. Kung lalapit ito sa akin, maaari mo bang ibigay ito sa akin? Kung ang espada ay lalapit sa akin, ibibigay mo ba ito sa akin? Duanyan. Ikaw ba ang may-ari ng espadang ito? O baka naman ikaw ang tagapagmana ng may-ari nito? Parang ganoon na nga. Sige, dahil ganoon pala. Ibibigay ko na sa iyo ang espada. Mag-iingat po kayo, Ginoo. Sa kabutihang asal ng espadang nagpatumba sa mga demonyo sa loob ng 1,000 taon. Siguradong makakahiram ako ng lakas ng espada mula sa iyo, hindi ba? Ito ang paborito kong estilo ng espada noon. Ito ang paborito kong estilo ng espada noon. Matagal na tayong hindi nagkita. Nandito na si Kuya Lu. Salamat sa iyo, maupo ka muna. Matagal na tayong hindi nagkita, Wuxiang. Bakit ka pa nagiging formal sa akin? Ito na ang huling natitirang diwa ko. Nalipol na ang demonyo. Masyado na akong matagal na sinakop ng kadiliman. Hindi na ako mabubuhay pa. Huwag kang umiyak. Sa wakas ay nagising ako ng may malinaw na isip. Para lang makita ka sa huling pagkakaharap natin. Huwag na tayong magdrama. Halika, matagal na rin tayong hindi nakakapag-inuman. Magkapatid tayo, huwag na nating gamitin ang mga ganyang bagay. Hahaha, halos 1,000 taon na tayong hindi nagkakasamang magtagay. Nga, hindi ko na mahanap ang lasa ng alak noong umiinom pa tayo noon. Noong hindi pa tayo nakakapasok sa martial realm. Hawak ang espada at nakasakay sa kabayo, hinabol natin ang Ghost Daoist ng 3,000 milya. At sa huli ay pinugutan natin siya ng ulo. Pagkatapos, uminom tayo ng matapang na alak sa isang taberna ng mga mortal. Kung hindi mo nasugatan ang binti niya, marahil ay hindi natin siya naabutan. Nasaan na kaya ang ating palasyo ng Ryu? Nangako tayong magiging mga demonyo na lalamon sa iba pang demonyo, hahaha. Walang sinumang nangangahas na lumaban sa Black Prison. Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Sa bagay, kalimutan na natin yon. Pareho lang tayo. Pareho tayong walang pakialam sa pamamahay. Pwede bang ayusin mo naman ang pananalita mo? Mas wala ba akong pakialam sa pamilya kaysa sa iyo? Nagpakasal na ako. Kailangan mo munang magkapamilya bago mo ito mapabayaan. Hindi tulad ng iba riyan na hindi pa nga nakakapag-asawa. Subok siyang. Gusto mo bang ako mismo ang humukay ng libingan mo balang araw? Naku, natatakot naman ako. Tama na nga, huwag kayong umasal na parang mga bata. Hindi ba't may ibibigay ka kay Kuya Lu? Ay nga pala, sinasabi ko na nga ba, bakit ka nagkaganyan? Dahil wala na ang tulong ng kapatid mo. Naghirap ka na ng ganyan. Hala, napipiko na siya. Senior sister, tingnan mo po. May napipiko na rito. Tingnan mo. Ano ito? Saan mo nakuha ang butian pil? 1,500 taon na ang nakalipas. Kinain ng aking demonyong katawan ang renyuyuan. At nilamon din ang mga espiritu. Pinagsama-sama ko rin ang enerhiya ng mga mahiwagang halaman mula sa kabangyaman ng kaharian. Para mabuo ang pil na ito. Sugok siyang. Hala, napipiko na talaga siya. Ang lahat ng kasalanang nagawa bago nabuo ang pil na ito. Ako na ang magpapasan para sa iyo. Kainin mo na ito. Kailangan kong makitang maayos ka. Bago ako umalis na walang anumang pagsisisi. Kainin mo na dali. Ang bagal mo naman. Paubos na ang oras ko. Haay. Bakit hindi mo pa kinakain? Salamat sa iyo. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin?
Medyo matagal na rin noong huli kaming uminom ni Wuxiang. Wala ka man lang pakialam sa mga alaala ng nakaraan. Gumawa ka pa talaga ng butian pill para lang bulahin ako. Lumabas na ang butian pill. Totoo ang butian pill na ito. Napakabihira pa rin at napakahalaga ng gamot na ito. Sadyang wala lang paraan para maayos ang aking 5 kakulangan. Ginoo. Sige lang, lumapit ka rito. Ginoo. Buksan mo ang bibig mo. Ginoo. Buksan mo ang bibig mo. Ginoo, ano po ang pinakain ninyo sa akin? Lason. Kapag hindi ka sumunod sa akin sa susunod, sasabog ang katawan mo. Sasabog ang katawan mo. Huwag niyo na po akong lokohin, Ginoo. Ano po ba talaga iyon? Ginoo, bakit niyo po ibinigay sa akin iyon? Panatilihin mo ang focus ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang bisa ng gamot. Kayo pong dalawa, ano ang? Pumapasok siya sa estado ng Dao. Lalampasan niya na ang ika-5 antas. Pumapasok siya sa pag-unawa. Nasa ika-5 antas na siya. Ginoo, babalik pa po ba tayo sa palasyo? Siyempre, kailangan nating bumalik. Kapag hindi tayo bumalik, paano mo matatalo si Kyuehan? 30 taon na, Lin lang, maghintay ka pa. Maputol ka. Tubig yelo ng Feng Senlu. Ang utang ninyo sa akin. Maniningil ako ngayon kasama ang interes. Lahat ng tao sa palasyo ng Miaoyu ay magiging alay sa aking paghihiganti. Napakalamig ng hangin sa Miaoyu, naghahanap ng kasama sa hukay. Napakatindi ng lamig ng hangin. Ang Tianjing Daolian ay talagang totoo sa reputasyon nito. Kaibigang Hanyi, hindi biro ang kapalit ng pagsira mo sa pormasyon, tama. Ang Tianjing Daolian ay mapupunta sa aming sektang Corpse Ghost. Ang pintuan ng bundok at ang mga alagad ay mapupunta sa aming sektang Kanglan. At ang bawl ng kayamanan ng palasyo ng Miaoyu ay sa akin. Tigil-tigilan niyo ang madaming daldal. Nasa kuweba ng yelo sa ipinagbabawal na lupain ang bangkay ni Lin lang, kukunin ko ito. Gawin niyo na ang dapat ninyong gawin. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin si Hansi. Ipaubaya si Hankyu kina Zulu at Kuhu. 3 Zenren. Tayo na nasa ika-6 na antas. Isinakripisyo ang buong sekta dahil lang sa isang lalaki. Napakatangha talaga ng mga engkantada ng palasyo ng Miaoyu. Ginoo, kinuha po ang aking plaka ng pagiging alagad. Kailangan na lang nating maglakad pataas. Maglakad kung maglakad. Isipin na lang natin na ehersisyo ito para sa katawan. Ginoo, palagi pong kakaiba ang paraan ninyo magsalita. Ginoo, sinabi niyo po noong una na may hinihintay kayong tao. Naghintay kayo ng 30 taon. Bakit mo biglang itinatanong iyan? Naku-curious lang po ako. Anong klaseng tao po ba siya? Saan po ba talaga nagpunta ang prinsesa ng Sihang Palace? Ginoo, ang prinsesa po ba ng Sihang Palace ang inyong nobya? Mukhang siya nga. Kung ganun, Ginoo, gusto niyo po ba ang inyong nobya? Bakit mo biglang itinatanong iyan? Ginoo. May ikukwento po ako sa inyo. Noong unang panahon, may isang anak na babae ng isang negosyante. Gusto niya ang batang doktor sa katabing butika. Kaya sa tulong ng isang tagapagtambal, ikasakasal na sana silang dalawa. Ngunit bago ang araw ng kasal, dumating ang tao mula sa Celestial na palasyo at sinabing may talento siya. Kailangan siyang dalhin upang magsanay sa pagtutuunan. Pinaalis siya ng batang doktor at pinayuhan siyang pumunta. Sabi nito kapag naging immortal na siya, makaaasa na siya at makakahingi ng tulong sa kanya. Nakinig ang babae sa mga salita ng manggagamot. Pumunta siya sa sagradong palasyo at nagsanay ng mabuti araw at gabi. Sa wakas ay nakapasok siya sa antas ng marshal. Akala niya ay maaari na siyang bumalik upang makita ang batang manggagamot. Ngunit sinabi sa kanya ng mga tao sa sagradong palasyo,
Na namatay na sa sakit ang batang manggagamot. Niloko siya ng sagradong palasyo. Nagtayo sila ng isang bayan na kamukhang kamukha ng dati. Naghanap ng peking ama. At gumawa ng isang buong kwento ng kasinungalingan. Nang bumalik siya sa kanyang bayan matapos magtagumpay. Doon lamang niya nalaman na niloko pala siya. Hindi namatay ang batang manggagamot. Hinintay niya siya ng 30 taon. Sa huli, gumawa siya ng sariling cenotaph at umalis. Huli siya ng 3 taon. 3 taon lang ang kulang. At pagkatapos, nais niyang maabot ang antas ng Yaoguang. At pagkatapos ay ibalik ang takbo ng panahon. Upang muling lakbayin ang daan ng mundo ng mga mortal. At ibalik ang batang manggagamot. Nagtagumpay ba siya? Halos magtagumpay na siya. Ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Dahil mas maaga niyang nakatagpo ang batang manggagamot na hindi naman namatay. Bakit ka umiiyak? Hindi ba't pagkatapos ng lahat ng pag-ikot ay maganda pa rin ang naging katapusan? Talaga po ba? Kung gayon, gusto po ba ng Ginoo ang inyong tunangan? Gusto ko man siya o hindi, pakakasalan ko pa rin siya. Talaga po. Talaga, kailan ba kita niloko? Naku, may masamang nangyari sa loob ng palasyo. Halika, lumabas muna tayo. Ah. Isang batang babae sa ika-4 na antas, naglalakas loob na lumaban sa akin na nasa ika-5 antas. Ubo. Tingnan mong mabuti ang mundo ng mga mortal. Espada mula sa kanluran, halika. Ah! Paanong nangyari ito? Paano ito humantong sa ganito? Pinapasok ni Hani ang mga kaaway sa ating palasyo. Nais niyang ipagbili ang buong palasyo ng Miaoyu. Hani! Si Aliansue, hindi ka nga talaga namatay. Ginoo, sinabi ninyong ibabalik ninyo ako rito upang lumaban. At maghiganti gamit ang sarili kong mga kamay. Ang diwata na napakalambing kanina lang. Ngayon ay napakalamig na ng hindi inaasahan. Papatayin kita. Dito mismo. Hani, sa totoo lang ay hindi na ganoon katindi ang galit ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay hindi ko pa nakatagpo ang Ginoo. Napakasutil mo. Ah! Bilang isang elder ng Miaoyu, naninira ka ng tunay na alagad, at nagtaksil sa sekta. Karapat-dapat kang mamatay. Ano ang nalalaman mo? Kasalanan ng matandang iyon. Dapat ay kasama ko si Lin lang habang buhay. Mamatay ka. Maglaho ka. Ito ba ang kapangyarihan ng daan ng panahon? Binaligtad nito ang aking mahika. Tinanggap ng iyong asawa noon ang bagong asawang inihanda ng sagradong palasyo. Ano ang nalalaman mo? Naputol na ba ang iyong ugnayan sa mundo ng mga mortal? May minahal ka na ba? Ayokong makipagtalo sa iyo tungkol sa tama at mali ng nakaraan. Ngunit sinira mo ang aking cultivation. At muntik na akong mamatay. Nais mo akong patayin. Kaya papatayin kita. Lin lang. Aking Lin lang. Ginoo. Alainan. Ginoo, magaling ba ako? Magaling. Mahusay mong nagamit ang espadang baikang. Hindi ako ang pumutol sa mortal na ugnayan ni Hani. Hindi ko pinakikialaman ang mga usapin sa loob ng palasyo. Alam kong likas na mabait at malumanay ang iyong pagkatao. Ginoo. Hinahanap niyo po ba ang Zui Hongwan?
Ganap ng hinog ang Zui Hongwan. Ginoo, sumama po kayo sa akin para kunin ang Zui Hongwan. Ano ba talaga ang Zui Hongwan? Malalaman niyo rin po mamaya, Ginoo. Ah, anong gagawin natin dito? Itinago ko ang Zui Hongwan sa loob ng silid. Papasok po ako para kunin ito para sa inyo, Ginoo. Hay! Walang magagawa laban sa tadhana. Diwata. Papasok na ako. Mali, 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 mali. May umayakap sa katawan ko. Hindi ba't sabi mo kukunin natin ang Zui Hongwan? Anong klaseng palabas naman ito? Maaari naman nating gawin ang kasal pagkatapos na lang. Masyadong simple at nagmamadali ngayon. Hindi naman kailangang magmadali ngayon, di ba? Mahaba pa naman ang ating panahon. Saan po kayo pupunta, Ginoo? Natatakot ba kayong hindi ko tuparin ang aking pangako? Bakit po kayo nagmamadali? Masyadong simple naman ito. Ayon sa kaugalian ng bayan, ang pag-angat ng belo ng ikakasal ay sapat na para makumpleto ang kasal, Ginoo. Hindi ba't gusto niyo ng Zui Hongwan, Ginoo? Ibibigay ko na po ito sa inyo ngayon, Ginoo. Hindi. Bakit mo hinuhubad ang iyong damit? Upang maiwasan na makuha kayo ng mga masasamang babae sa hinaharap. Mabuti pang ako na lang ang mauna. Maaari mo bang buksan muna ang pinto? Pag-usapan natin ito ng maayos. Susundin ko naman po ang inyong kagustuhan, Ginoo. Sumilip ako sa ilog ng panahon. At nalaman kong marami kayong magiging pulang tali ng tadhana sa hinaharap, Ginoo. Bakit hindi ko alam ang tungkol sa bagay na iyan? Huwag mong hilahin ang damit ko. Ayoko na sa Kihonglo, pakiusap tumigil ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko po ba, tatanggapin niyo pa rin ba ito, Ginoo? Hay! Wala naman ding silbi sa akin ang aking antas na kultibasyon. Sa hinaharap, hindi ba sapat na protektahan niyo na lang ako, Ginoo? Salamat sa iyo. Ginoo. Hindi ba dapat na tayong lumabas? Kailangan pa nating ayusin ang mga naiwang gulo. Ginoo. Ang huling bili na iniwan ni Ninunong Hongwan noon. Kung makakatagpo ng isang alagad na may pagkasira ng Zui Hongwan, kailangan siyang ibalik sa sekta. At hindi siya pinahihintulutang magkaroon ng mortal na ugnayan. May iba pa bang bilin? Wala na po, ngunit ipinapasa ito sa bawat henerasyon ng mga prinsesa ng Miaoyu. Na kailangang ibalik ang alagad na may pagkasira ng Zui Hongwan. Sinabi rin ng ninuno na makakaranas ng malaking sakuna ang palasyong immortal sa hinaharap. At kakailanganin ang pagkasira ng Zui Hongwan upang malampasan ang kalamidad na ito. Tumpak nga ang hula na iyon. Ngunit hindi masyadong malinaw sa prinsesa ang dahilan. Marahil dahil naipasa na ito sa napakaraming henerasyon. Kaya hindi na talaga malinaw ang tunay na nais ipahiwatig ng ninuno. Saan niyo po balak pumunta susunod, Ginoo? Balak kong pumunta sa kaharian ng Underworld para hanapin ang aking mga alaala. Kung sakaling hindi ko na kayo makasama sa inyong tabi sa hinaharap, Ginoo. Aalalahanin niyo pa rin ba ako, Ginoo? Bakit mo biglang naitanong iyan? Lungsod ng Xiancheng. Bakit? Bakit napakaswerte mo? Ah! Saan ang lugar na iyon? Iyon ang bulwagan ng Kangjing, Ginoo. Ang inyong palasyo ng Miaoyu ay nagsasanay sa landas ng Huanyu. Sino-sino ang mga nakarating sa ikapitong antas? Ginoo, sa pagkakaalam ko, iisang tao lamang. Si Ninunong Zui Hongwan ang nag-ensayo sa landas ng Huanyu upang maabot ang Yaoguang.
Ang pagdama ng Taishang Kinglingwang Senju ay eksaktong aura ng isla ng Huanyu. Nakipagkasundo sa ninunong Zui Hongwan ng palasyo ng Yuexian sa loob ng libu-libong taon. Sa wakas ay nahintay na rin ang ikalawang pagkalusaw ng Zui Hongwan. Plano niyang agawin ang katawan para mabuhay muli bago dumating ang kalamidad ng langit. Parang naranasan ko na ang eksenang ito. Ginoo. Ginoo. Huwag kang matakot, maayos lang ang lahat. Huwag kang matakot, maayos lang ang lahat. Ginoo. Alaynan. Ginoo, ito si Senior Sister Hanlian. Siya si Hanling na nag-ensayo sa landas ng Huanyu. Alaynan. Ah. Ang langit at lupa ay nahahati lamang sa itim at puti. Ito ay bahagya kong sinundan ang ilog ng panahon ng Ginoo at sumulyap. At nalaman kong marami palang pulang tali ng tadhana ang Ginoo sa hinaharap. Ah! Bakit hindi ko alam ang tungkol sa bagay na iyon? Huwag mong hilahin ang damit ko. Ayoko na ng Zui Hongwan, huwag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko, gugustuhin pa ba ito ng Ginoo? Hay! Kahit paano, wala namang silbi sa akin ang kapangyarihan. Hindi ba sapat na protektahan ako ng Ginoo sa hinaharap? Salamat sa iyo. Ginoo. Hindi ba dapat na tayong lumabas? Kailangan pa nating ayusin ang mga natitirang gulo. Ginoo. Ang huling bilin na iniwan ni Ninunong Zui Hongwan noon, na kung makakatagpo ng isang alagad na may katawang kalamidad ng Zui Hongwan, ay dapat siyang ibalik sa sekta. At hindi pinapayagang magkaroon ng makamundong ugnayan. May iba pa bang bilin? Wala na, ngunit ipinapasa ito ng mga pinuno ng Miaoyu sa bawat henerasyon. Na kailangang ibalik ang alagad na may katawang kalamidad ng Zui Hongwan. Sinabi rin ng ninuno na magkakaroon ng malaking sakuna ang palasyo ng immortal sa hinaharap. At kailangan ang pagkalusaw ng Zui Hongwan upang malampasan ang kalamidad na ito. Tumpak nga ang pagkakasabi niyon. Ngunit hindi masyadong alam ng punong palasyo ang dahilan. Marahil dahil naipasa na ito sa napakaraming henerasyon. Kaya sa huli ay hindi na malinaw ang tunay na kahulugan ng ninuno. Saan po balak pumunta ng Ginoo pagkatapos nito? Balak kong pumunta sa kaharian ng Ming upang tingnan ang aking mga alaala. Kung sa hinaharap ay hindi ko na makakasama ang Ginoo. Aalalahanin pa rin ba ako ng Ginoo? Bakit mo biglang tinatanong iyan? Si King Q. Bakit? Bakit napakaswerte mo? Ah! Saan iyon? Iyon ang bulwagan ng banal na kasulatan, Ginoo. Ang inyong palasyo ng Miaoyu ay nag-ensayo sa landas ng Huanyu. Sino-sino ang mga nakarating sa ikapitong antas? Ginoo, sa pagkakaalam ko, iisang tao lamang. Si Ninunong Zui Hongwan ang nag-ensayo sa landas ng Huanyu upang maabot ang Yaoguang. Ang pagdama ng Taishang Kinglingwang Senju ay eksaktong aura ng landas ng Huanyu. Nakipagkasundo sa Ninunong Zui Hongwan ng palasyo ng Yuexian sa loob ng libu-libong taon. Sa wakas ay nahintay na rin ang ikalawang pagkalusaw ng Zui Hongwan. Plano niyang agawin ang katawan para mabuhay muli bago dumating ang kalamidad ng langit. Parang naranasan ko na ang eksenang ito. Ginoo. 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 Huwag kang matakot, maayos lang ang lahat. Ginoo. Ginoo, ito si Senior Sister Hanlian. Siya si Hanlian na nag-ensayo sa landas ng Huanyu. Alaynan. Ang langit at lupa ay nahahati lamang sa itim at puti.